Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod, konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang ating maiksing pag-aaral ay makikita po natin sa John chapter 6, verse 66. Take note, tatlong 6 to. John 6:66. Yung tatlong 6 po sa Bible, yan po ay number ng Antichrist. Kaya hindi ako magtataka kung yung John 6:66 ay pangit ang laman. Ito po ang laman ng John 6:66. Dahil dito ay marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Can you imagine yung John 6:66 ay marami nang tumalikod sa kanyang mga alagad, hindi na nagsisama sa kanya. Nagtanong si Jesus sa mga natitira sa 67. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig baga ninyong magsialis din naman. Kaya pinamagatan natin tong, will ye also go away? Alam niyo sa John chapter 6 verse 2, bibilisan ko na lang, sumusunod sa kanya lubhang maraming tao. John 6:2, tagumpay ang ministry, ang daming tao. John chapter 6 verse 9, kinakailangan, gusto ni Jesus mapakain yung mga tao at nagmula dun sa baon ng bata na 2 isda at 5 tinapay, sa pamamagitan nun, nagkaroon ng miracle. Pinakain niya, pinaupo. John 6:10, pinaupo niya ang mga kalalakihan. Kalalakihan pa lang, hindi na nabilang yung iba, 5,000 na. Okay? And then, John 6:11, sabi ng Bible, binigyan sila kung gaano ang ibig nila. Ibig sabihin, unlimited. Diyan nagsimula sa John chapter 6, yung mga unlimited rice, unlimited soup, lahat ng unlimited. Diyan. John 6:13, isipin mo nagsimula sa ilang pirasong isda at tinapay. John 6:13, pinatipon yung mga natira. Natira 12 basket pa. 12 basket pa. Kaya lang, pagdating ng John chapter 6 verse 48 and the following hanggang 60, nangaral na po si Jesus, patuloy na nangangaral. Alam nyo, nung nangaral siya, eto na, pumasok na po ang problema. Bakit? Hindi matanggap ng mga tao nung panahon na yon, mga Hudyo, yung mensahe ng Panginoon na actually may kinalaman sa pagiging Messiah niya. Kasi nga, alam naman natin ako bilang nagpaso sa Israel, until now, hindi nila matanggap na si Jesus na siya ang Messiah. Kaya para doon sa mga nakikinig, masakit ang pananalita ng Panginoon at dahil doon sa mensahe na yon, may mga natisod na at mula nung marinig nila yon, yung iba ay nagsitalikod na. Kaya doon pumasok yung 66 dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad nagsitalikod na at hindi na nagsisama sa kanya. Anong pinagmulan? Preaching ng Panginoong Jesus. Take note, si Jesus na yun ha. Can you imagine, mga minamahal mga kaibigan, kahit sa church natin ngayon at sa iba't ibang church, maraming umaalis simple na rebuke ni pastor. Umaalis simple na sermonan ni pastor. Umaalis hindi lang nakamayan. Umaalis hindi lang napagbigyan ng pabor. Umaalis hindi lang nabati sa birthday. Umaalis tinamaan kasi sa mensahe. Natalakay ang sabong, sugal, alak, live-in partner, magaspang na ugali. Natalakay, umalis na sa church. Tinalakay nga pati tithes, umalis na sa church. Tithes na lang tinatalakay, pagbibigay, umalis din. Na napagsabihan sa maling ligawan, umalis sa church. Umalis sa church, hindi nagpapasakop sa church. Ito po ay nangyayaring madalas sa iba't ibang simbahan at nakakalungkot. Alam niyo yung John chapter 6, ang ganda po noong scenario from the very beginning. Titignan niyo, tagumpay na tagumpay. Pagdating nung huli, nagsialis na yung mga maraming alagad niya, tumalikod na. Pero para sa akin, hindi po kalungkutan yung ending. Alam niyo kung bakit? Para sa akin sa aking pagbubulay-bulay, salamat na lang din nagsialis na iba. Alam niyo kung bakit? At least napatunayan ng Panginoon, hindi sila tunay na alagan. Salamat na lang din nagsialis yung iba. Alam niyo kung bakit? Kasi napatunayan natin na sila hindi seryoso sa Diyos. Salamat na lang din nagsialis yung iba kasi doon nga pag binasa niyo John chapter 6, may mga na-rebuke nga siya, sabi niya, kaya lang kayo sumusunod sa akin dahil sa mga pagkain na pinapakain ko sa inyo eh. Salamat na lang din nagsialis yung iba kasi na-reveal yung tunay na motibo. Tapos tinanong ni Jesus sa 12, sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig ba ninyong magsialis din naman? Ganda po ng sagot ni Pedro.
Sumagot si Pedro, kanino kami magsisiparoon? Panginoon, ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal mga kapatid, kung tunay kayong mananampalataya, mag-i-stay kayo sa Panginoon kahit na anong mangyari. Kasi hindi biro ang body of Christ. Hindi biro yung nagkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Kasi hindi biro yung naligtas ka na, naintindihan mo na layunin ng buhay mo sa mundong ito. Hindi po biro yung samahan ng tinatawag na iglesia o ng church. Hindi po yan parang basta ka na lang tatalikod, babay na. Hindi po ganun ang tunay na may relasyon sa Diyos. Pero kung hindi kayo tunay na anak ng Diyos, at kung kayo ipapagamit lang kay Satanas, at kung kayo makagugulo lang sa church, ay okay lang po kahit mawala kayo. Di bali ng konti, pero sa konti na to, magiging solido naman para sa kalwalhatian ng Panginoon. Will you also go away? Ito po ang inyong lingkod, ang Peke.